nabanggit namin kanina nakahalintulad ito din nung kaso, nung nangyari dun sa isa pang aktor na si Ricardo Ricardo Cepeda. Cepeda na syndicated estafa din po ang Oo. sinampa sa kanya. Malaman po natin, ano po ba ang nakasaad sa batas? Ano po ba ang hahanapin namin kung sakasakaling kami po ay lapitan para mamuhunan? Ano po ang dapat na hanapin namin para masigurado po na ang magagawa namin hakbang para masiguro na yung pera po namin inilalagak po namin sa lehitimo na paglalagakan ng investment. Sir Philbert. Ay, ganito po yan. Ang itinuturo namin po yung tinatawag na Howey test. Para Howey. malaman, Howey. Ano po yan? Tao po yan na dinimanda sa US. US case po siya na inadapt natin dito sa Pilipinas. So, Howey test. Ano po yun? Una, may investment of money. So, bakit ko sinasabi investment of money? Yung iba sinasabi investment yan, diretso. Okay lang yan. At least alam mo kaagad. Pero yung iba sabi, hindi, donasyon yan. Hindi, utang yan. Membership fee yan. Or hindi co-ownership yan. Hindi co-franchise yan. Yung ganon. Partnership yan. So, basta may investment of money, kahit anong title niyan, basta nagbigay ka ng pera, that's one. Oo. Next, in a common enterprise, ibig sabihin, meron kayong inipon yung pera para sa isang branch or sa isang cryptocurrency trading or may gagawing building or something. Basta may pinulong yung pera na yun para may gagawing business or may gagawing isang activity para magamit yung pera nyo. Ano yung pangatlo po? With expectation of profit. Ibig sabihin, may pinangako sa inyo ng pera, monthly, yung iba pa nga, daily po. Oh. Meron iba, itong sa case na maingay ngayon, quarterly po siya, 12.6. Laki, no? O yung ano. So, I mean, pag nakita nyo, wow, malaki. So, yun po. Basta may ganon. Ibig sabihin, may inaasahan ka at a given fixed time. Yun po yan. Ano yung panghuli at yung pinaka-importante? Primarily through the efforts of others. Ibig sabihin po, wala ka nang gagawin po ka lang. Magbigay ka lang ng Passive. pera. Sila na Sitting gagawa. pretty ka lang. Passive income. Oo. Oo. Diba? Sa lahat ng tao, pagka ganun po ang sinabi, ay wow, sarap. Bibigay lang ang pera. Tapos kikita akong monthly. Medyo magandang pag-inganyo po talaga. O pagka nakuha niyo na po yun, natanong ko na yung apat na yun, nakita niyo na yun na yun. Ito ang next tanong. Yung bang company na yan, registered, may secondary license sa SEC. That's the first license na ano. Kasi ang laging pinakikita po sa atin, yung primary license, yung registration nila sa SEC or sa DTI or kung saan. Ang ibig sabihin lang nun, meron lang silang corporate and existence. Ibig sabihin, corporation sila. Or sole proprietorship siya. Yun lang po ibig sabihin nun. Pero para ko mag-engage, magbenta, or mag-offer ng securities or ng investment contract, kailangan po ng secondary license. That's the first hahanapin mo po. Secondary License. license. Okay. Yun po yung permit po allowing a certain entity or person, or usually entity ho kami, Oh. to ensure that allowed siya to sell and offer securities. Yun po yun. Bakit mahalaga po yun? I'll Pangalawa, interrupt you right there muna, Sir Philbert. Bakit mahalaga yung secondary license? Kung sakasakali bang di ba, linoko ako Oh. nung may secondary license na License, yon. may The fact habol. na meron siyang secondary license, may habol ako. Kaya po ba mahalaga yung secondary license? yes, ma'am. At least alam mo, legal yung ginagawa niyang pagbebenta. May hahabulin tayong tao. Okay. May hahabulin tayong Okay. entity. Okay. Okay, yun po yun. Ano yung pangalawa? Registered po yung securities. Sinabi ko, may secondary license yung kumpanya itself. Oo. Next po, yung binebentang produkto, yung binebenta nilang securities or investment contract, registered po yun. Ano po yung simpleng bagay doon? Ma'am, hindi ba pag nag-invest kayo sa kumpanya, bumili kayo ng shares of stocks, ang binibigay sa inyo, kapirasong papel. Yes. Stock Which is certificate. stock certificate, di po ba? O kaya bibigyan ka ng kapirasong papel ng investment contract or whatever, proof ng may utang, etc., etc.
ang SEC po, ba't pinare-register po yung securities niya? Because we want to make sure that this piece of paper has value. Meron siyang, kasi ang kapalit po nitong kapirasong papel na to ay pera nyo na pinaghirapan. Oo. So kami po, nire-register po yan kasi lahat po ng requirement, inaalam namin yung business plan niyan, inaalam namin kung saan nyo padalhin yung pera, pagka naipon nyo na, inaalam namin yung capability nyo, inaalam namin qualifications ng mga tao nung magkagawa ng business to kung talagang mga credible people to, pati yung business. Ang inaano po kasi namin doon, Mama, ang ginagaranti namin noon na yung tao, yung business plan niya, mukhang viable at mukhang legal siya at maayos. Pero hindi namin ginagaranti na napapatok po yung business Nakikita nila. kayo. Oo. Hindi namin inaano po yun. Kaya yun po yun. Okay. So yun po yung second. I-register niyo po yung securities. What's the third? Yung mismong magbebenta ng securities, registered din po sa amin yun. Yung broker, yung salesman, yung mga taong na nag-o-offer sa inyo ng securities. Yung naghikayat sa'yo. Yung Yes, sales ma'am. team. Registered din po yan sa amin. Section 28 po yan. Ano So, tawag sa sa kanila? amin po, Sales team? Ano ma'am, broker, kasi sa station, broker, associate person, yan po yung salesman, yun po Okay. yun ma'am. Yan po yung term nila. Pero basically, siya yung nag-offer. Kumbaga, pinakamadaling salita lang doon, siya yung nag-offer sa'yo, saka siya nagbebenta sa'yo ng security. So nakita nyo ma'am, yung Howey test, 4, tas 3 kailangan permits. And how Okay. do we find this out? Kung kompleto nga dyan sa requisitos na yan. Okay, ang SEC po may SEC app po kami na available sa App Store. Makikita nyo na doon lahat ng nakarehistro at kung ano po yung kung may secondary license sila, nakalagay po doon. Pero we always suggest po na you look beyond also, mag-email din po kayo sa amin sa EPD, which is Echo Papa Delta at sec.gov.ph to verify further. Okay. Bakit po? Kasi some scammers are even using legitimate companies. May ganun po. May mga gumagamit ng kilala na kumpanya po na yung iba ay nakalagay. Kunyari lang po GMA 7 nakalagay. Parang magre-react kayo kagad, no? Or parang, mukhang valid ito. May ganun po. And they will be using people, influential people, or people that are known na mga magagaling. Minsan, mga kasama pa nating mga police, etc., teacher, na ang presumption, yan mga yan, nag-invest nga, paano pa kaya kami? Ibig sabihin, nag-investigate na yan. Hindi po. Don't stop there. Magtanong, magtuloy-tuloy po bago bumitaw. Okay. Mas gusto po namin na maaga pa lang po, na ibigay nyo na impormasyon na hinto kagad natin, hindi nawala ng pera. Okay. So Sir Philbert, no, without particularly just referring to the Neri Naig case and the Ricardo Cepeda, ano yung liability po ng mga endorsers po in general? Kasi talagang alam natin ang Pilipinas talaga, starstruck talaga tayo. We really use the power of popularity, of stardom, di ba, to win voters, to sell products, to sell food, lahat nun. Pero where do you draw the line na na hanggang kailan lang ba may responsable ang isang endorser na hindi naman sila makukulong dahil sila binayaran, no? Kumbaga binayaran sila ng talent fee para gamitin yung pangalan nila, their likeness, yung mukha nila para maghikayat, no, para tao mga bumili or mag-invest. Kaya paano natin kung kunyari like kami may mag-imbita sa amin, bayaran kita X amount o i-endorse mo naman yung product ko. Syempre, di ba, sa atin, lahat tayo naano sa, ang laking pera nun. So, paano napoprotektahan yung mga influencers, mga artista, ng mga ganyan, sa mga endorsements po? Yan po. Unahin natin ano yung liability nila. Ang liability po nila, yung Section 28 na binabanggit ko po kanina. Which is yun nga po, parang lumalabas po, sila ay parang sila ang nag-offer
nagamit sila to offer at makakuha ng mga investors. Oo. Ano pong kailangan gawin nila, ma'am? Unang-una po, syempre alamin nila kung sino yung ine-endorse nila. Yun ang pinaka-importante po eh. Kasi baka mamaya po yung mga yan kriminal or may ginagawang mali. Yun po yung number 1 po yun. Pangalawa po, siguraduhin nyo na ngayon na alam na marami, natutuwa ho kami na alam nila yung Section 28 na hindi ka basta pati nag-endorse ka lang. Walang Kung ang endorsement mo parang commercial lang, ay, pumunta ka dito, maganda serbisyo niyan. Magandang produkto ito, magandang soft drinks ito, walang problema yun, ma'am. Hindi siya Pero pag sinabi mo, magandang business ito, mag-invest kayo dito, ma'am, yun ang draw a line. Dapat doon, ma'am, hindi ka sasama sa ganon. Sumama ka doon, ma'am, sama ka na. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.